Hey guys, magandang gabi. Welcome back dito sa Gandara SRU YouTube channel. Andito na naman nga po ako, ang nagmamaganda ninyong collegiate Ricads na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legit Ricads. And for tonight video, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa next move ng Tape Inc. Ang pahintuin ng TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Syempre, yan yung main goal nila talaga. Ang mapatigil ang TVJ, hindi lang temporary, kundi forever. Yun ay kung kaya nila. So parehas naman sila ng goal kasi ganun din naman ang TVJ, di ba? At ang TVJ ay nasimula na. Ang Tape Inc. naman ay gumagawa ng paraan para mabaliktad ang unang desisyon. Of course, na nangyari dito sa Regional Trial Court. Pero mukhang lumalabas na sinungaling ang Marikina dahil sa mga naririnig natin or nababasa natin na hinggil sa panig po ng tape. Yun yung pinapalabas nila eh. Mali ang ginawang desisyon. Ang layo daw ng desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Kumbaga ay hindi daw kasama sa inirereklamo ng TVJ. Bakit daw napasok yung pagpapakansela ng kanilang trademarks sa APO? Kasi 'di ba nabasa natin na nakalagay po doon yung 3 registration ng tape ng mga nakaraan hanggang sa renewal nila ay pinapakansela. Dapat tanggalin na sa APO. Yun at tayong ipinanggigigil ng kampo ng tape. Lalo na yung mga tape defenders, gigil na gigil sa naging desisyon ng Regional Trial Court. Anyway, Collegiate Ricads, so alam niyo naman siguro na ang buong istorya hinggil dyan sa naging apela ng Tape Inc. And kasama nga po dito ang kanilang move na pahintuin ng TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. So, sila naman ngayon ang nasa sitwasyon ng TVJ. Dati TVJ, di ba, ang nagsisik ng ganyan. TRO, hindi nga lang TRO eh. Hindi sapat ang TRO para sa tape. Dapat permanent na siyang nakamta naman natin. Dati TVJ ang naghahangad na napapahinto ang Tape Inc. Ngayon sila naman ang nasa sitwasyon. Pero good luck dahil malakas naman ang laban ng TVJ. So, pag nag-grant daw po ang TRO or preliminary injunction, sabi po dito, if the affiliate court finds that the condition for a temporary reliefs are met, they may grant a TRO or preliminary injunction. This would temporarily suspend the enforcement of the RTC's permanent injunction, effectively stopping Peter from using the trademark until the appeal is resolved. Sabi naman dito sa appellate court's ruling on the appeal, after po mapasa ang appellate court issues its decision. And po pwedeng kapag affirm the RTC's decision upholding the permanent injunction against the losing party. Kapag na-reverse naman, the RTC's decision lifting the injunction and potentially allowing the losing party to use the trademark. So, yun, Collegiate Ricads, maaring mapahinto ang TVJ sa paggamit ng titulo kung sakali na magpasa ng TRO ang Tape Inc. sa korte at maaprubahan. Yun ay kung maaprubahan at yun ay kung may malakas silang ebidensya para mabaliktad ang sitwasyon na TVJ naman ang mapapahinto sa paggamit ng titulong Itbulaga. Lalo pat ganun din ang sabi mismo ng mga tape defenders. So nakapost po sa kanila na nagpasa raw ng TRO, di umano ang Tape Inc. Para mapahinto ang TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Kaugnay sa kasong yan ay nag-file na
ang tape ng petition para sa Temporary Restraining Order or TRO at Preliminary Mandatory Injunction na magbabawal sa kampo ng TVJ na magamit ang pangalan, logo at kanta ng Itbulaga at mga segments nito at upang maipawalang bisa o baliktarin ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Kapag pinagbigyan ng Court of Appeals, ay magagamit na muli ng tape ang pangalang Itbulaga sa noontime show nito. So sabi sa nakaraang vlog ni Models of Manila, sabi niya doon ay ang maaaring apila lang ng tape ay yung main case. Pero yung desisyon ng Regional Trial Court tingil sa kanilang injunction, hindi nila ito po pwedeng i-apila. Pero nag-apila sila eh. Ano kayang mangyayari? Baka mabasura din agad, ganun? Mali ang pag-apila ng Tape Inc. or sadyang may laban ang Tape Inc. Well, malaman po natin yan sa magiging resulta. Pero yun po ang sunod nilang hakbang. Nasa baliktad na sitwasyon na ngayon ang Tape Inc. Dati tayong nakihiling niyan, nako, tumigil lang tape sa paggamit ng titulo. Ngayon sila naman. Sabi ni Best Pills at saka ni Ted, Tape Inc. umapila sa Court of Appeals para magamit muli ang Itbulaga. Nagpasa ng apela ang Television Production Exponent Inc. or TAPE sa Court of Appeals noong January 19, 2024 upang mabaliktad ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court na magbabawal na magamit ang pangalang Itbulaga at IBI at pagkakansela ng trademark ng mga ito. Kaugnay ito sa kasong copyright infringement and unfair competition na isinampa ng kampo ng TVJ at ni Jennifer laban sa TAPE at GMA Network. Pero guys, masingit ko lang, no, marami kasing hindi po believe sa ipinasang apela ng Tape Inc. Doon sa naging post po ng GMA Network, maraming netizen ang nagsasabi na hindi raw sila believe sa apela ng Tape Inc. na kung saan puro raw trademark, naka-stuck na daw ang utak ni Atty. Maggie doon. Sakop na nga po, basta copyright ang sa TVJ. So, sakop na doon yung pag-aari ng titulong Itbulaga at lahat ng meron sa Itbulaga kasi sila yung copyright owner. Kasi doon pa lang daw sa unang hearing nila sa Marikina ay puro na trademark. Itong si Atty. Maggie. Sabi pa nga po sa interview ni Tito Sen, parang wala naman daw alam sa legalities ang attorney ng tape. Puro daw trademark. Copyright nga. Copyright infringement nga. Until now, ganun pa din ang ginigiit ni Atty. Maggie. Kaya kung yun nga, dahil nga sa ginigiit yan na Atty. Maggie natalo sila, tapos ito pa rin ang gagamitin niya sa apela, ay hindi daw sila believe na mananalo sila sa kanilang apela. Yun naman ang panig ng mga netizen and legit the vehicles. Although, mas may alam si Atty. Maggie di pa sa batas, pero kung opinion daw ng mga netizens, at interpretasyon amoy ng netizen sa laban ay talo raw ang Tape Inc. Kayo ba? Ano inyong comment hinggil dito? Matatandaang naglabas ng desisyon ng Marikina RTC Branch 273 noong December 22, 2023 at ipinalabas ang kopya sa magkabilang kampo noon lamang January 5, 2024. Based sa desisyon ng korte, pinagbabawalan nito ang Tape Inc. at GMA na gamitin ang pangalan at logo ng Itbulaga at IBI, maging sa mga jingle o theme song nito at ang pagpapalabas ng mga episodes bago ang May 31, 2023 kung kailan nag-resign ang TVJ at FERE na pinagbabayad di ng kaukulang mga multa. Iginiit ng legal counsel ng tape na si Atty. Maggie Abraham Garduque na sa pamamagitan ng petisyon na inihain sa Court of Appeals na mali ang naging desisyon ng Marikina Regional Trial Court dahil copyright infringement at unfair competition.
Dahil sa mga inereng replay episodes ng Itbulaga, ang kaso isinampa ng TVJ at ni Fere at hindi kasama sa kanilang kaso ang hiling upang alamin kung kanino ang trademark at pagkansela sa trademark na hawak ng tape, kaya ito ay itinuturing na paglabag sa rules at kawalang galang sa jurisdiction ng IPO sa mga apela na nakafile dito. Pero di ba kapag ikaw po ang may copyright, iyo rin yung trademark. Kasi ikaw nga gumawa nun eh. Copyright mo yan eh. So bawal ang Tape Inc. na mapasa kanila ang trademark. Yan ang pagkakaunawa ng lahat tungkol dito sa copyright na iginigiit ng TVJ at trademark naman na iginigiit ng Tape Inc. Nagkaroon ng kalituhan at legal na problema ang IPO-PH dahil sa ginawang desisyon ng korte sa pagkansela ng trademark na hawak ng tape dahil may nakapending pa ito na apela sa direktor ng IPO-PIL at Bureau of Legal Affairs at maging sa Director General para naman sa oposisyon sa trademark application ni Joey De Leon. So, ang buong akala natin wala nang mapapasahan pa ang tape ng apela para sa trademark application ni Joey De Leon. Pero, meron pa daw na sa director ng IPO-PIL, Bureau of Legal Affairs, at na maging sa Director General pa raw. So, dalawa pa ang pinagpasahan ng apela ng tape. Pero, malakas naman ang kutob ng mga netizens sapagkat hanggang dyan na lamang yan, sila rin naman ang nagkansela ng kanilang trademark. So, para saan pa ang apela ng Tape Inc. Nakasaad din sa apela ng lahat ng episodes ng Itbulaga prior to May 31, 2023 ay hindi na po pwedeng ipalabas, ngunit iginiit ng tape na sila ang producer ng noontime show at siyang may karapatan upang i-ere ang mga naturang episodes at hindi si Fere na dating naging SVP for Production and Creative ng tape. Ayon sa batas ay anumang ginawa ng isang empleyado na may kaugnayan sa kanyang trabaho ay pag-aani ng kumpanya. Kaso nga sa cross-examination ay parang hindi naman kayang patunayan na empleyado ito si Miss Jennifer. Kaya napunta sa desisyon ng pagkakansela at bawal ng gamitin. Base sa mga nabasa nating nakaraang mga articles na kasulat po sa tabloids na sa cross-examination hindi mapatunayan na empleyado, regular employee kasi nakabukod daw po yung payslip nitong si Miss Jennifer. Hindi kasama sa regular employee. Daw, sabi. Pero since napaboran ang TVJ, marahil 98% true yung chika. And ito na nga yung pinaka-last part, yung unang binasa natin na naghihiling na ang Tape Inc. ng TRO para po sa Itbulaga ng TVJ para mapahinto ang TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Kayo ba, anong tingin ninyo? Papaboran kaya ang apela na ito ng tape since parang parehas lang din naman daw po ang mga sinasabi ni Attorney Maggie ngayon at sa diskarte nila noon sa hearing. Parang wala naman daw pong pinagkaiba. Kasi sabi nga po ni Tito Soto noon sa interview niya na parang wala naman daw alam sa legalities. Puro daw trademark. Copyright nga ang pinaglalaban ng TVJ. Nasa copyright nga sila. So, hanggang dito lang po muna guys ang aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.